Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Seminarista Joseph Nil Manggi mula po sa parokya ni San Isidro, Labrador. At ang atin pong magiging katanungan para sa araw na ito, sa Thought for the Day na ito ay, napapagod ka na bang maging mabuti? Bakit po ito ang naging tanong natin para sa araw na ito? Kasi po minsan sa ating buhay, masasabi natin na parang nakakapagod ng maging mabuti o magsikap na magpakabuti minsan. Bakit po? Kasi minsan, ikaw na ang nagmamalasakit, ay ikaw pa ang masasabihan o nagmumukhang masama. Kapag gumawa ka ng mabuti, ang sasabihin naman sa iyo ay, wow, himala, anong nakain mo? May sakit ka ba? Pakitang tao lang naman yan. Bakit ko po ito nasabi? Sapagkat sa ating mabuting balita, para sa araw na ito, ay parang ganoon din po ang naging karanasan ni Jesus. Gumawa siya ng mabuti, pero sinabihan naman siya ng masama. Nagpalaya siya ng demonyo, pero sinabihan naman siya na siya ay inaalihan ng masamang espiritu. Parang napaka-illogical po sapagkat siya na yung nagpalayas, siya pa yung inaalihan. Naalala ko po tuloy yung tula ni Mother Teresa ng Calcutta na pinamagatang Do It Anyway. Sinasabi po doon sa unang bahagi ng tula na people are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish ulterior motives. Be kind anyway. Selfishness. Minsan nakakarinig tayo ng mga salitang, kaya lang naman nagpapakabait yan dahil may hihingiing kapalit na pabor yan. Kaya parang ang lumalabas ay walang tao na likas o natural na mabuti. Na kaya lamang tayo gumagawa ng maganda kasi naghihingi tayo ng kapalit. Nahihirapan tayong makita ang kabutihan ng ating kapwa. Ang palagi nating pambato sa kanila ay, di ikaw na ang banal, ikaw na ang magaling, ikaw na ang mabuti. Pero ano po ang babala ni Jesus? Matapos siyang masabihang inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang sabi po niya ay parang ganito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ibig po bang sabihin ay may kasalanan pala na walang kapatawaran? Mahalagang balikan po natin kung kailan sinabi ito ni Jesus. Sinabi po ito ni Jesus, sinabi ni Jesus ang tungkol sa walang kapatawarang kasalanan matapos siyang masabihang inaalihan ng demonyo. Doon natin makikita ang pagmamataas ng mga punong saserdote. Bakit po? Sapagkat nakita nila kung gaano yung kabuti si Jesus, nakita nila kung gaano yung paghihimala at pagpapalayas ng espiritu ni Jesus, ng masamang espiritu ni Jesus, ay pinaratangan pa rin siya. Hindi nila matanggap, hindi nila maamin, at hindi sila marunong magpakumbaba. Sila ay mayayabang at doon papasok yung salitang pride, envy, or jealousy na katangian din naman ng demonyo. Ano pong punto? Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng walang hanggang awa ng Diyos. Kaya nga po tayo mayroong mabathalang awa o divine mercy. Kaya lamang po may kasalanan walang kapatawaran ay hindi dahil sa hindi kayang magpatawad ng Diyos, kundi dahil hindi kayang humingi ng tawad ang tao. Bakit po hindi kayang humingi ng tawad ng tao minsan? Dahil po sa kanyang pagmamataas, minsan ay dahil sa kanyang kayabangan, o minsan naman ay dahil sa kanyang pagiging makasarili. Kaya ano po ang hamon sa atin ng mabuting balita? Yun po ay ang maging mabuti at maging mapagpakumbaba. At magandang paalaala rin po sa atin yung mga sumusunod pang mga bahagi ng tula ni Mother Teresa na Do It Anyway. Ano po yun? The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the best you've got anyway. Bakit po? You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Yun lamang po, at ang palaging hamon po sa atin ay always be cyber missionaries, evangelize through social media. Please like and share and follow our page, Thought for the Day. At meron po tayo sa Instagram at Thought for the Day. Ganun din po sa ating YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing. At tayo po ay meron ding TikTok account, ang @thoughtfortheday. Okay po? Ngayon naman po ay dadako po tayo sa mga pagbati ng may kaarawan ngayong araw. Mga apostolado po ng panalangin. Isa lang po pala ito. Si Sister Mirna Esplana, happy birthday po. At gayon din po ay sa ating pinsan, si Bong o si Eliezer Manggi, happy birthday.
At ang laging paalala po bilang panghuli, paalala po sa atin ni Bishop Juni, always be blessed and be a blessing. Magandang araw po sa inyong lahat.